Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Magandang umaga, Pastor. Isa sa pinaka-importanteng bagay sa ating mga tao ay ang identity or pagkakakilanlan. Alam niyo ba kung ano yung inyong pagkakakilanlan? Kapag pinag-uusapan ng pagkakakilanlan ng isang tao, pangunahing bagay na tinitignan ang una, Physical. pangalan. Pangalan mo. Pag wala kang maibigang pangalan, iisipin ng iba, baka alien to. Baka, naipanganak sa singaw. Diba? Pangalan, kasarian, at edad. Yan yung basic na information sa ating identity, sa ating pagkatao. Ano pa yung ibang mga bagay na nakapaloob sa ating pagkakakilanlan? Sige nga, magbigay kayo. Maliban dun sa tatlo. Tura, guwapo, maganda. Kulay ng balat, kulay ng mata. Minsan tumutukoy yun sa lahi, no? Ano yung nationality mo? Parents, saan ka ba nanggaling? Sino mga magulang mo? Kasama yun sa identity natin. Kasama yun sa ating pagkakakilanlan. No? Malawak yung ating pagkakakilanlan. Ngunit yung ating pagkakakilanlan ay nangangailangan ng patunay. Kailangan may katibayan or confirmation. No? Ikaw ba talaga yan? Yan ba talaga pangalan mo? Saan yung patunay? Di ba, usually, pag tayo ay nakikipag-transact, no, sa mga government offices, sa school, sa trabaho, hinihingan tayo ng pagkakakilanlan, katibayan ng pagkakakilanlan. Di ba? Hindi ka basta papasok na lang sa isang gusali or building o school, lalo na kung mahigpit sila pagdating sa kung sino lamang yung papasok doon, nang wala kang katibayan ng pagkakakilanlan. Na kunwari, isa kang estudyante talaga dun sa school or doon ka talaga nagtatrabaho sa company na yun. Kailangan mo ng katibayan, patunay, or confirmation. Kailangan natin ng usually certificate, birth certificates, di ba? ID, identification cards, at ano pa mang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay si ikaw. Di ba? In fact, we have a natural and unique biological identification. Alam niyo kung ano yun sa katawan natin? Fingerprint. Hindi yan pwedeng gayahin. Unique yan sa inyo. At the same time, DNA. Kaya kung kunwari, yung isang bata na naghahanap ng kanyang tunay na magulang, paano mapapatunayan na yung isang tao na nagpapakilala sa kanya na siya daw ay magulang, kailangan ng DNA. Hindi kay tulpo. Kailangan nyo magpa-DNA. Yeah. Kasi kahit yun, nakikita kung ano yung identity nyo, mga kapatid. Ngunit, ang problema sa atin, no, yung ating pagkakakilanlan ay hindi lang nakapaloob sa hangganan ng mga bagay na nakikita sa ating birth certificate. Kasi yun yung basic information sa atin. Malawak nga, sabi ko nga kanina, malawak ang identity natin. Bahagi ng ating identity, yung ating skills, yung ating talents, yung ating abilities, even yung ating ambitions, yung mga bagay na kaya nating gawin at mga bagay na ating ginagawa. Sa mga bagay na ito, ano ang mga magiging patunay o katibayan? Kasi yung pangalan, yung edad, yung kasalian, kung saan ka nanggaling, sa tirahan mo,
Madaling gawan yun eh. Pero yung skills, yung knowledge mo, ano magiging katibayan doon? Diploma? School card? Awards? May Latin honor ka ba para masabi na marunong? Recognitions? Or experience? Job experience. Usually, nangingi tayo ng ating employment certificate. Di ba? Yun yung mga katibayan para patunayan na itong bahagi ng identity natin na hindi lang basta lagpas doon sa basic information natin, yung ating skills, talents, abilities, kailangan din patunayan. Kailangan din magkaroon ng confirmation. Ang isang malungkot lang na realidad sa maraming mga tao sa mundo, na sa gitna ng kanilang pagkakakilanlan, kanilang identity, naroon ang matinding pagnanais o pagkakuhaw na makakuha ng katibayan o patunay kung sino sila, kung ano yung kaya nilang gawin, at ano yung halaga nila sa ibang tao. Most people tend to seek validation, appreciation, affirmation, and confirmation to others. Ang laging nagbibigta sa atin, ibang tao. Nagbibigta sa atin, society. Magaling ka ba talaga? Nasaan ang ebidensya mo? Mahusay ka ba talaga sa ganitong larangan? Nasaan ang ebidensya mo? Bakit nga ba ganun? Bakit ganun tayo mga tao? Bakit laging nagsisik tayo ng affirmation sa iba? Don't get me wrong mga kapatid, hindi balik na magkaroon ka ng mga credentials, patunay. Kaya lang, madalas, nagiging uhaw tayo sa credentials. Bakit? To feel good. To feel great. Para makita ng ibang tao na mas mataas tayo sa kanila. Maraming tao mayroong inferiority complex na tinatawag. Ito yung matinding damdamin na parang ang liit ng tingin nila sa sarili. Na sila ay mahina. Maraming insecurities. At ang tendency nun, madalas, nag-i-strive tayo sa pagiging superior. Higit sa lahat. Kaya minsan, maraming mga kabataan, hindi kontento sa 95 na grade. Gusto nila 99.9. Hindi komportable sila sa makagraduate lang. Gusto nila may awards, may honors. Hindi ko alam kung mga kabataan lang natin yon, baka rin pinupush ng mga magulang. Maraming tao ganun. Para bang yung mundo nila nabubuhay na lang sa expectation ng iba sa mundo. Gusto maging in, sikat, makaranas ng pagmamahal at atensyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga katibayan o credentials para sila ay pahalagahan ng tao o ng mga mahal nila sa buhay. Parang bang ang buhay sa mundo ay umiikot na lang sa pag-please natin sa iba. Pansinin ninyo sa mundo natin na pinatatakbo ng social media, ano ang nagiging sukatan ng tao kung ikaw ay sikat at tunay na influencer? Number of followers, number of likes, engagements, number of views doon sa mga pinupost mong videos.
It's all about statistics. Kahit ngayong mga paaralan sa atin, talagang giliw na giliw sila pagdating sa ranking, world ranking. Kung tutusin, ang baba naman ang ranking ng mga eskwelahan natin. Wala naman talaga tayo sa top 10. Pero sino bang nagdidikta kung sino ang nasa top 10? Hindi naman tayo, sila rin eh. At nakikita doon na kung tayo sa validation ng iba. Yung measurement na ginagamit natin ay measurement na ibinibigay ng iba. Pansinin nyo sa mundo, kahit sa mundo natin, no? Ano ang sukatan ng mundo upang masabi na ikaw ay successful or blessed? Number of awards, number of diploma, dami ng yaman at ari-arian. Walang problema sa ating identity, mga kapatid. Ang problema ay kung hinahanap natin yung ating worth, yung worth ng ating identity sa iba, at hinahayaan nating sukatin nila ang ating pagkatao sa maling batayan o pamamaraan ng mundo. Ito ang sikreto, mga kapatid. Tunay na mahalaga, ang tunay na mahalaga ay hindi nagmumula sa mga bagay na binibigay ng mundo sa atin. Yung ating kasikatan, yung ating kakayanan, yung ating mga yaman, hindi yun yung magdidikta o magsusukat ng ating halaga, kundi ang ating pagiging anak ng Diyos. At sa tekstong binasa natin kanina sa Lucas chapter 3, verses 15 to 17 at 21 to 22, yung pinapakita ng tekstong ito kung saan ang gagaling ang halaga ng identity ni Jesus. Ipinapakita ni Jesus kung saan nagmumula ang halaga ng kanyang pagkatao. Hindi sa mga sinasabi ng tao tungkol sa kanya. Kahit nga nung sinasabi ni Juan na ito ay dakila, higit sa akin. Hindi man lang ako karapat dapat na magkalag ng kanyang sandalias. Pero nakita mo si Jesus nung pumunta sa kanya, pumunta kay Juan, nagpabautismo pa. Pagpapakita ng handa siyang magpailalim sa kanya. Hindi sa ano ang sinasabi ng iba, kundi sa kanyang sinasabi sa kanya ng Ama niyang nasa langit. Sabi doon sa verse 22, pag binasa natin yun, nung mabautismoan si Jesus, habang nananalangin si Jesus, nabuksan yung langit. Nabuksan yung pintuan ng langit. Para bang pinapakita na yung ugnayan niya sa Diyos ay bukas, open. At bumaba sa kanya yung banal na Espiritu sa anyong kalapati at isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugan." Bago pa nagsimula si Jesus sa kanyang pampublikong ministeryo, kinumpirma na ng Diyos ang kanyang pagkatao at misyon. Di ba pag tayo ay kung nag-a-apply ng trabaho, ang isa sa mga patunay na hinihingi sa atin na tayo ay capable or pasok doon sa requirement ng trabahong pinapasukan natin ay yung ating mga credentials. Kung kailangan ay high school graduate or college graduate
papakita mo diploma. Kung kailangan may experience sa trabaho, papakita mo yung mga job certificates mo or employment certificates mo. Pero dito kay Jesus, wala siyang certificate na tinanggap. Ang nagpatutuo sa Kanya, ang nagbigay patunay sa Kanya, ang Diyos Ama niya nasa langit. Sa ating mga buhay, hindi natin kailangang patunayan ang ating halaga sa iba. Tayo ay mahal na ng Diyos. Higit pa sa ating iniisip at higit pa sa ating mga inaasahan. Ang ating bautismo ay tanda ng ating pagtanggap sa Kanyang pag-ibig. Minsan, sakit ng mga Kristiyano, magpapabautismo para lang meron certificate. Kasi yung certificate pwedeng gamitin sa mga regular or official transaction. Lalo na pag yung mga tao na walang birth certificate, kailangan lang nila baptismal. Magkakaroon na sila. Makakapag-register na sila ng kanilang birth certificate. Pero alam niyo mga kapatid, yung ating bautismo is more than baptismal certificate. Higit pa para sabihin sa atin na, ay, Kristiyano ka nga. Ay, member ka nga ng ganitong simbahan. Hindi yun yung purpose ng ating pagbabautismo, pagpapabinyag. Ang purpose noon, para ipakita sa mga tao na tayo ay tinawag at tinalulugan ng Diyos. Na ang Kanyang pag-ibig ay narito sa atin. Kinukumpirma tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating bautismo. Confirmation or affirmation gives power. Kung ang maraming tao ay minukuha ang kumpirmasyon sa kanilang pagkatao sa iba, ang kumpirmasyon ni Kristo ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ay nagmumula sa Diyos. At kung paano binigay ng Diyos kay Jesus ang kumpirmasyon na iyon, ibinibigay din ng Diyos sa atin yung confirmation na yun. Nung tayo ay binautismuhan. Maaaring marami sa inyo hindi na maalala yung baptism na kanilang tinanggap kasi bata pa sila, baby pa sila. Pero alalahanin nyo yung pananampalatayang kaloob sa inyo ay pinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Yun yung patunay o tanda na tayo ay kabilang sa Diyos. Na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi dahil tinanggap natin ng Diyos, dahil tayo ay unang tinanggap niya. Sinabi ni Nawen, kung kilala niyo si Henry Nawen, sinabi niya, madalas tayong mabiktima ng tatlong maling batayan ng pagkakakilala. Tatlong. Yung ating pagkatao madalas umiikot doon. Yung ating word. Una, base sa ating performance. I am what I do. Yung ating identity, base sa performance. I am what I do. Pangatlo, base sa ating possessions. Kung anong meron tayo. I am what I have. Pangatlo, base sa approval ng iba. I am what others say about me. At yung tatlo na yun, kung babalikan nyo yung temptation na ginawa ng Diablo kay Jesus, nung siya ay nag-ayuno sa ilang, doon yun umiikot, mga kapatid. At ang Diablo, patuloy tayong tinitempt. At tayong mga tao,
Madalas, hindi natin napapansin, patuloy tayong nahuhulog sa bitag na dilim. Ngunit ang Diyos ay nagkukumpirma na tayo ay mahal niya at mahalaga tayo sa Kanya dahil sa ating kaugnayan sa Kanya. Hindi nababase ang ating halaga sa Diyos base sa ating performance, hindi base sa ating possession, hindi base sa approval ng iba. Ang halaga sa atin ng Diyos ay nagmumula sa Kanyang wagas, tapat, at dalisay na pag-ibig. Kaya dapat hindi natin pagkauhawan yung confirmation ng iba. Huwag tayo magpadala sa tukso na kailangan natin ng mga bagay na yun para masabi na worth tayo, dakila tayo, may halaga tayo sa Diyos, kahit na wala tayong halaga sa iba. Pero hindi doon natatapos, mga kapatid, yung halaga ng ating pagkatao sa Diyos. Yung ating tinanggap na bautismo ay hindi dapat nakikita lang sa papel. Madalas ganun tayo mga tao. Marami sa atin nakapag-aral, mataas yung pinag-aralan, may Latin awards, Latin honors, pero gaspang ng ugali, bastos manalisa, walang kakondangan sa pagkatao ng iba, lalo na sa may hina at maliliit. Yung ating bautismo ay hindi lamang nagtra-translate sa isang kapirasong papel na binibigay sa atin, na pinipirmahan ng pastor na nagbinyag sa atin, at ng mga ninong na kinuha ng ating magulang. Ang ating bautismo ay dapat isinasabuhay araw-araw, oras-oras. It's a way of life. Sapagkat nakikita doon yung kapangyarihan ay binigay sa iyo ng Diyos. Napapakita doon na tunay nga yung confirmation sa iyo ng Diyos. Hindi lang siya kadhang isip o nakita lang sa mga ritual. Binanggit ni Juan Bautista ang tungkol sa pagbibinyag sa Espiritu Santo at apoy. Isang simbolo ng paglilinis at pagpapalakas. Ang Espiritu Santo ay bumaba kay Jesus na parang kalapati, isang tanda ng kapayapaan at kapangyarihan mula sa Diyos. Sa parehong paraan, tayo rin ay tinatawagan at pinapalakas ng Espiritu Santo upang tuparin ang misyon ng Diyos sa mundo. Maging mga saksi ng pag-ibig at katwiran ng Diyos. Importante na yung baptism natin nagtra-translate diyan doon sa certificate na atin tinanggap. Ang tunay na bautismo o tunay na kapangyarihan ng bautismo nakikita sa pagbabagong buhay. Maraming mga nagbabautismo, sasabihin nila, Pastor, gusto kong pabautismohan yung aking anak. Bakit po? Alam niyo, madalas na yung sagot, para po hindi na magkasakit. Alam mo kapatid, sinasabi ko sa kanila, kahit bautismohan ko yung anak mo, kung pabayaan ang magulang, at marumi yung paligid ng bahay mo, magkakasakit ng anak. Nakikita dapat sa buhay yung bautismo na ating ginagawa. Ipakita nyo na may kapangyarihan yung Espiritu Santo na bumalot sa iyong katawan nung kayo ay binautismohan. Ngayon mga kapatid, paano natin bibigyang halaga yung bautismo na ating tinanggap sa ating pagdiriwang ng
Baptism of the Lord Sunday, paano naging bahagi ng iyong pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos ang inyong bautismo. Isipin niyo yun, mga kapatid. Isipin niyo na kayo ay anak ng Diyos. Simulat sa pool na ikaw ay inihandog sa Diyos ng inyong mga magulang. Ikaw ay anak ng Diyos. Pangalawa, manindigan kayo sa misyon ng Diyos. Ano ang ginagawa mo upang isabuhay ang tawag ng Diyos sa iyong buhay? Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas para maglingkod, mga kapatid. Hindi natin kailangan hanapin pa o tanggapin pa yung Espiritu Santo. Nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Tayo ang tahanan ng Espiritu ng Diyos. Hayaan natin siyang magbigay ng lakas sa atin at magpabago sa ating mga buhay. Bilang pagtatapos, nais kong ipaalala sa inyo, sa bautismo ni Jesus, nakita natin ang kumpirmasyon ng Diyos ng kanyang pagkatao, ng kanyang misyon. Yung ating identity ang nagsasabi sa atin kung ano yung purpose natin o layunin natin sa buhay. Yung ating identity sa Diyos ang dapat magbigay sa atin ng layunin sa ating mga buhay. Tayo rin ay inihanda ng Diyos para sa kanyang misyon. Huwag naman nating hanapin ang ating halaga sa mga bagay ng mundo. Sapagkat tayo ay minahal na ng Diyos noon pa man. Pinapaalalahanan tayo ng ating bautismo na tinawag tayo at pinalalakas tayo ng Espiritu Santo upang isabuhay ang misyon ng Diyos sa kanyang kaharian. Maghari nawa ang lakas at pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen.